So ngayon nga po, habang nakahiga pa tayo bago tayo bumangon 'no, sa ating kinahihigaan po mga bossing, nakita ko si Mike Abe nagsasalita po mga bossing. Medyo ano, medyo sapul si Binoy dito mga boss, bumabanat si Boss Mike Abe. Kasi naman po mga kababayan, ako, eto lang po ang nakikita ko sa ating pag-aanalisa, oh. Mga kababayan, hindi lang po for sure si Mike Abe ang magsasabi nito. Kasi talaga naman pong nagmumukha ng lawyer, nagmumukha na pong, attorney ni Pastor Kibuloy, etong si Binoy mga bossing. 'Di po ba? Sabi nga po ni Mike Abe, doon sa kanyang, content mga kababayan, doon sa kanyang ginawang content. Ang mga senador dapat nagtatanong kayo diyan, dapat, kumbaga kasama sila doon sa mga nagtatanong at nag-aanalisa nung sitwasyon. Ano po, upang sa gano'n, pagkatapos nitong mga pangyayari na 'to, meron maisip nila, "O meron dapat tayong gawing batas para dito sa ganito, ganyan, ganyan." At makabuo sila. Kaya lang ang nangyayari po kay Boss Binoy, ay naku, unang-una ang sabi niya, due process, bigyan ng due process si Pastor Kibuloy. Pagkahaba-haba na po ng ibinigay na mga araw. Actually, yung sa Congress mga kababayan, siguro napuno na din ang Congress. Wala naman lumulutang na Pastor Kibuloy dito. Tagal-tagal na nating pinapa-ano, pinapatawag. Hindi ginagalang ang Kongreso ng Pilipinas. Baka po maging sigaw ng taong bayan diyan, abolish na ang Kongreso. Nako po. Gago! Oh, kaya tama lang din po 'no, na total mukhang binabastos mo na kami, mukhang hindi ka susipot, mukhang ayaw niyong, galangin yung Kongreso ng Pilipinas, tara dito na. Gago! Kaya po dumating yung araw na yun. 'Di po ba mga kababayan? Ang nakakalungkot po dito mga bossing, 'no, ang nakakalungkot po dito mga bossing, sila-sila pa po mismo. Sila-sila pa po mismo ang makikita natin doon sa mga prayer rally na may konting prayer tapos madaming galit sa puso. Gago! 'Di po ba? Biruin mo sila yung dapat na mag-uusisa, sila dapat yung mga magtatanong doon sa Senado para maging balanse. Pero, hindi natin masisisi si Boss Mike Abe mga kababayan na talagang bumanat dito kay Binoy. Kasi mararamdaman mo na ano, meron silang pinapanigan mga kababayan. Nandoon yung panig nila, 'no? Sabi ni Sir Arnel Casino, mag-subscribe na daw kayo and share. Sabi ni Sir Arnel Casino, ano po ba, bugso ng damdamin. 'Di po ba? Tapos maririnig natin, kaibigan ko si pastor, tapos maririnig natin na, noong kampanya kumbaga nabibigyan na nila ako ng libreng airtime doon sa kanilang SMNI. Nung eleksyon, napapahiram tayo ng helicopter, yung mga gano'ng bagay ba. Gago! Siguro po yung si Mike Abe hindi na din po nakapagtimpe mga kababayan, kaya naman po talagang, naku, mali na 'to. Hindi dapat ganito ang kanilang inaasal. 'Di po ba? Which is tama naman po, miski kayo po diyan mga kababayan, 'no? Kayo po diyan talagang, kaya nga po kayo pabor dun sa sa pagpapahanap na kay Pastor Kibuloy, 'Di po ba? Mararamdaman niyo na din po yung biruin mo 'no, grabe yung trabahong ginagawa ni Robin Padilla. Isa-isahin yung mga senador, isa-isahin yung mga senador para makakuha ng 8 pirma. Una napapirma si Senator Villar, isa pa yun. Ano sabi ni Senator Villar? Kaibigan ko si pastor, Hindi ako naniniwalang magagawa niya yan. Kaya daw po hindi pumirma. Sumunod, si JB naman medyo ganon-ganon, 'no? JBRC 'to mga kababayan. Siguro si Boss JB naninimbang. Nung una pumirma.
Tapos siguro nakakita ng mga comment sa mga pro-administration na mga content, no, nakakita, aba, saglit lang, mukhang mahihirapan akong manalo sa susunod na eleksyon, ha. Babawiin ko na lang yung pirma ko, o binawi po. 'Di ba? Nung binawi, medyo sabi, okay, buti nahimasmasan si JB. Siyempre naman, kapag kabawi niyan, mga kababayan, ang mangyayari, doon sa DDS side naman po yan, magagalit sa kanya. Eh, nakita ko yung mga content creator, biglang eto si JB, sira yata yung tuktok, gumanon. So, biglang sabi, baka pwede pa atinin na lang natin si Pastor Kibuloy ng online. Madami pong nag-react din, saglit lang. Yung mga reklamo hindi online eh. Yung mga nagreklamo physical na naargabyado daw sila. Tapos ngayon online. So bumabalik na request. Gago! Oh, si Senator Amy Marcos eh madami na din po ang nakakapansin na parang nako, nandoon sa Duterte side. O sino pa ba? Siyempre si Binoy itself, siya nga po yung nangunguna eh. 'Di ba? Siya nga po yung nangunguna sa pagpapapirma nung mga nung mga pirma para hindi daw po hindi ma-contempt si Pastor Kibuloy. May nakalimutan pa tayo? Senator Amy, si si Robin Padilla, si Cynthia Villar, pangatlo. Sino pa isa? May isa pa eh. May isa pa. Lagi ko nakakalimutan. 4 na nga lang yun, lagi ko pang nakakalimutan. Sabi tuloy ni Marvin, padalapat. Ingat-ingat din yan sila. Malapit na ang midterm. Si Bongo! Nako, si Kuya Gago! Bongo! Oh, yan. 100% yan. Sure ball yan. Oh, sure ball yan. Talagang pipirma yan, mga kababayan. O biruin mo, grabe yung ginawang trabaho ni Robin Padilla, mga kababayan. Siya po mismo ang nangalap. Kaya, sabi ni Mike Abe, nagiging attorney ka na, no? Na sana sa halip, kasi ang gusto nilang palabasin bigyan ng patas daw. Bigyan ng patas daw na laban si Pastor Kibuloy. Wait lang, sabi ko napaisip ako dun. Si Mike Abe din po sinabi ito, mga kababayan. Sino ang nangangailangan ng patas na laban? Yung mga tao, yung maliliit na tao, mga bossing, na nagrereklamo na sila ay namolestya, na argabyado, o yung isang multi-millionaire, no? Na halos lahat ng malalaking senador nandoon sa side nila. Sa tingin nyo po, sino ang nangangailangan ng patas na laban? Gago! Diyos ko, halata kayo dyan, ha? Salamat sa Panginoong may kapal, naliliwanagan ka na. Praise the Lord, sabi ni Sir Maynard. Sir Maynard, ako naman po kasi, nakikita nyo po sino po ang mga nagpapaumpisa nitong mga pagbukas ng mga ikinakaso kay Pastor Kibuloy. Puro dilawan po 'di ba? Unang-una diyan si Senator Risa Ontiveros. Nandiyan din po sila Franz Castro, mga bossing, no? Sa akin po, hindi naman po porket galing sa kampo ng pink yan. Galing sa mga dilawan yung mga yan. Huwag nating pansinin yan. Pag meron po tayong nakikita, mga kababayan, no, na may mga probable cause, may mga nagrereklamo, may mga naargabyado daw sila, binabalanse po natin yan. So dito, walang kulay-kulay po, mga kababayan. Kagaya nga po ng nasabi ko nung isang gabi, ang pinakagusto kong ma-interview, dahil halos lahat na interview na si Senator Trillanes, dating Senator Trillanes. Pinakagusto kong ma-interview dito, no, sa usaping ito, si Senator Risa Ontiveros. Pero 100% po, mga kababayan, siguro naman mga 90 lang. mga 90, Mga 90%. Malabong mapaunlakan tayo dahil po siya yung talagang mismong pinaka namumuno nitong kaso na to. So sobrang busy po niyan for sure.
So hindi po porket dilawan yung mga nangunguna o yung mga nandito, eh babaliwalain po natin. Tandaan po natin, no? Dapat po para po tayo sa mamamayang Pilipino. Hindi po pwede yung o dahil ano yan, dilawan yan, mga yan na ano, sinisiraan lang yan. So nasa pag-aanalisa din po natin yon mga kababayan. Okay? So, yung pangatlo natin, dahil nga dumiin tayo dito sa due process ni Robin Padilla. Base po doon sa aking pag-aanalisa, doon sa kanyang mga interview po, no? Eh parang gustong sabihin ni Senator Binoy na wait lang, daanin natin sa due process. Parang walang due process kay Pastor Kibuloy. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi po ako, base doon sa mga ibinigay na mga panahon para sa kanila para mag-explain, doon pa lang po eh. Sila na po yung ayaw sumunod sa due process. No? Sila na po ang ayaw sumunod sa due process. Biruin mo ang Kongreso napakahaba. No? Sabi ni Randy Gorospe. Tol, demokrasya tol. Gago!